Pasok lang mga ka-farmers. Ito po yung lugar na ka-farmers na tama po taniman po ng coconut farming dahil maganda po yung klima. Isa naman ang panibagong vlog mga ka-farmers, at saka ito ngayon, harvesting time. Tips and collects how to select good variety native coconut. Dito po tayo sa Tabunok mga ka-farmers. At saka yung tauhan ko, nag-harvest na. Ito ang panahon na tama na kumulikta ng magagandang klase na variety na native coconut. At saka yung kailangan po sa variety mga ka-farmers, yung good selection. Mel, go! Yung pagsabi ko sa kanya mga ka-farmers na lagyan po ng palatandaan yung kapiliin na binhi mga ka-farmers. Yung pinili ko na niyog na pagkukunan ko, yung tinatawag na familiar decision. Dapat yung bunga ay marami at saka yung laman po ng niyog ay from medium to large mga ka-farmers, at saka marami po yung bunga bawat tangkay o bawat buwig ng ating pagpipilian na niyog. Oh, butang ihanan. Oo, wala. Yung pinipili ko na klase po ng niyog, yung orange to yellow ang kulay na niyog mga ka-farmers, dahil pamilyar ko na po yan na talaga pong maganda ang klase, malalaki yung bunga. Yung iba hindi ko pinagkukunan. Yung tips po ay familiar decision. Ito po yung pinagkukunan ko ng binhi niyo ka-farmers dahil maganda po yung kalakihan nito at saka maraming bunga. Kitang-kita po naman natin na. At saka ipakita ko na rin yung hindi ko pinagkukunan po ng binhi. Itong mga variety mga ka-farmers na niyog ay hindi ko po pinagkukunan po ng binhi dahil hindi gaano maraming bunga, at saka yung kalakihan po ng bawat piraso ng bunga ay hindi gaano kalaki. Kaya yung pagbinhi natin mga ka-farmers, kailangan talagang familiar decision po sa bunga, at saka yung maturity na rin sa pinagkukunan natin ng binhi. Itong niyog na pinagkukunan ko po ka-farmers na niyog, mahigit 40 years old na po yan. Kinakailangan po kasi yung niyog na pinagkukunan po natin ng binhi na maturity, more than 30 years old, para yung klase ng bunga ng pinagkukunan natin ng binhi ay tamang-tama sa edad, yung maturity. Maturity at saka familiarization. Dapat alam natin yung klase ng bunga at saka yung laman po ng kanyang loob sa farmers. Kaya yung resulta ay more productive ang ating pinagtataniman po. Ito po ka-farmers. Ito po yung sinasabi dito sa Bisaya, pag magbinhi po tayo, yung tinatawag natin binhi, yung pinagkukunan po natin yung pusod. Yung pinakadulo po ng buwig mga ka-farmers, kaya yun ang pinaglagyan ko ng palatandaan doon pa lang sa taas. Saka pa ka-farmers, ito na rin po. Ihiwalay ko po yung oo. Nana itindaan. Oo. Yan na rin, no? Mayroon na rin palatandaan na ito ang dapat natin pagkukunan ng binhi. Ihiwalay ko ito sa pagtumpok. Ito. Oh, ito na nga, okay? Ada na. Oo. Oh, paghinay na naman nga. At saka yung pag-harvest po, sinabihan ko na hindi na rin ito pagkukunan po ng binhi mga farmers. Diba? Ikaw naman eh. Tapos lol. Kina. Okay na. Guys, napok na guys oh. Yung iba mga ka-farmers, kumukuha po ng binhi dito po sa mga tumpok-tumpok lamang. Yan po mga ka-farmers ay hindi dapat mga ka-farmers. Yung sinasabi ko kanina na magpili po tayo ng binhi, yung pinipili natin yung familiar po na puno ng nyog na maraming bunga at saka tama po yung gulang mga farmers. Yan po ang
ka-farmers, pagpipili po ng binhi ng nyog na maraming bunga at saka yung kalakihan po ay talagang more productive. Kung magtatanim po tayo ng mga binhi na magandang klase po ng nyog mga farmers, masigurado po yung isang hektarya ay kukuha po ng 1,000 at kalahati, 1.5 tons po yung ma-achieve po natin na production sa isang hektarya. Kaya tandaan po natin mga farmers, yung pagpipili ng binhi ng nyog. Yung pagpipili po ng binhi ng nyog mga farmers, tandaan po natin na kinakailangan talaga natin na more productive para maiwasan po natin yung cost of labor. Kasi pag maganda po yung ating pinipili na nyog mga farmers, maraming kita, yung farmers kumikita ng marami at saka yung list ng labor ay bawasan po natin. Dahil kakaunti lang ang ating hinaharvest na puno, madali pong matapos yung pag-harvest. At saka yung paglibor na naman, yung pag-aakyat sa mga taga-harvest mga farmers, kagaya nun, dahil mga farmers, dahil hindi 7 years old pa lang ito, nag-umpisa na po namunga. Pag abot ng 10, yan po ang productive. Kaya rin makabawas na rin tayo sa labor dahil mababa pa lang yung mga niyog, marami ng bunga. At saka maiksi lang, 3 araw lang tapos na. Kaya lalong-lalo na ngayon na Marcos administration, yung niyog ay mga magandang presyo. Kaya yan po ang tips, how to collect and select good variety native coconut. Dapat po familiarization. At saka yan na rin po mga ka-farmers, yung tutorial video galing po kay Jojo the Farmer on how to collect and select native coconut in good variety. Salamat na rin po sa panonood mga ka-farmers at saka more power.